Gaano katatagang tiwala mo sa iyong kasintahan? Si Bethany or Beth Saldivar ay isa lamang simpleng mamamayan sa San Vicente. Tanging hangad ay ang maayos at kumpletong pamilya. Hindi na naghahangad si Beth ng marangyang buhay dahil aanhin naman daw niya iyon kung matitigok lang din naman. Morena si Beth, matangkad at may matangos na ilong. Indiano kasi ang ama nito. Mabait at palatawa sa kabila ng mga dinadalang suliranin. Magtatatlong taon pa lang kasi na nagbalik ka ng mga magulang nito nang pumano naman agad ang ama nito. Binaril dahil sa pautang sa negosyo na nasa huli ay naglaho dahil sa mga taong makunat magbayad. Ang hinala ng pamilya ni Beth ay isa sa mga pinautang ng ama niya ang pumatay. Wala rin kasing nakakapa ang kapulisan kung sino ang pumatay dahil walang witness o mga kuha ng CCTVs. Kaya natenga na lang ang kaso hanggang hindi na narisulba. Sa nangyari, napilitan si Beth na magtrabaho. 1 taon na lang sana sa kurusong krim at tapos na ito. Pero dahil iniisip ni Beth ang mga susunod nilang mga araw, kaya hindi na siya nagpatuloy at pumasok bilang kasambahay sa isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang lugar. Sa Manila sana. Ngunit malaki kasi ang sahod na inaalok sa kanya. At magtatrabaho lang naman siya doon ng ilang buwan lamang. Ngunit doon ito makikilala si Rox Fausto, ang playboy na isa sa anak ng mga Fausto. Walang itulak kabigin dahil kitang-kita ang taglay nitong kakisigan. Dahil sa unang paghanga at pag-ibig, sinagot ni Beth ang binata sa ilang araw pa lang na panliligaw nito sa kanya. At dahil marupok, bumigay siya agad na parang wala nang bukas. Akala ni Beth ay langit na ang napuntahan niya dahil sa pag-aalaga at ipinapakita nitong pagmamahal sa kanya. Lalo na nang mabuntis siya ni Rox. Sa kalagitnaan ng panganganak ni Beth noon, wala si Rox. Tanging naroon ay ang mga magulang nito. Dahil kasi sa isang emergency kaya mahuhuli ang kanyang kasintahan. Pero hindi. Nasa mismong private room siya nang makatanggap ang dalaga ng brown envelope na naglalaman ng napakaraming larawan. Nang sandaling yun, nagawa nitong lumayas sa mismong paggamutan. Naiwan ang anak nito sa nursery ng hospital dahil sa paninilaw. Nangako si Beth na babalikan nito ang baby at kukunin sa ex-fiancé nito ang bata. Magawa nga kaya ni Beth ang nais? Makuha nga kaya nito ang baby na ngayon ay 4 na taon na sa pangangalaga ng ama nitong manluloko? Alamin natin ang kwento. Ma'am! Ma'am! Napabalikwas ng bangon si Bethany. Si Anita agad ang bumungad nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong nito nang mapansing tagatak siya ng pawis. Oo, Anita. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Narinig ko po kayo sa labas. Umuungol po kayo. Kaya pumasok na po ako para tignan kayo, ma'am. Bukas ang pintuan. Mukhang hindi niya nailak kagabi. Saglit lang ho, ikukuha ko po kayo ng tubig. Tahimik lang siya nang tumalikod ang kasambahay. Nang lumabas si Anita, tumayo din siya para kumuha ng bimpong pamunas ng pawis niya sa closet. Sa sobrang sama ng naging panaginip niya, medyo naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Ganun talaga siguro, basta sobra ang naging takot. Si Chanel na anak niya ang kanyang napaginipan. Hinahabol siya nito at patuloy na tinatawag na mommy. Pero gusto man niyang lumapit, hindi rin maaari dahil sa salaming pader na humaharang. Nakita niya na lang na bigla itong nabundol ng truck. Tumulo ang mga luha ni Beth ng kusa. Sinunod naman niya iyon ng punas gamit ang hawak na bimpo. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi pa rin siya makarecover sa mga nakita niya noon. Umalis siya pero naiwan si Chanel. Ilang taon din niyang pinagsisihan kung bakit hindi niya dinala ang anak niya. Siguro dahil kulang ito sa araw ng mailabas at nasa incubator ito noon kaya hindi niya basta-bastang madadala. At iniisip din niya na baka anong mangyari sa baby niya kapag hindi nabigyan ng maayos na gamutan. Ilang beses niyang sinisi ang sarili. Halos araw-araw noon sa tuwing mapupuno ng gatas ang dibdib niya. Umiiyak siya at laging iniisip si Chanel. Pero sa mga oras na yun, sobrang sakit din ang kanyang kalooban. Ilang beses din siyang nagtangkang magpakamatay.
Siguro sa depresyon at postpartum na naghalo-halo. Ngunit hindi pa talaga niya siguro oras. Dahil sa lahat ng iyon, nakaligtas siya. Nana Kali, naupo siya sa kama nang bumukas ang pintuan. Ayos ka lang ba, Bethany? Tumango siya kahit alam niya na hindi. Matanda na si Nana Kali. Ito ang lola niya sa side ng kanyang mama. Bago pa man siya nanganak kay Chanel noon, iniwan na siya ng kanyang ina. Kaya wala na siyang ibang pamilya. Pero sa libing ng nanay niya, dumating si Nana Kali. Sakay sa isang magarang sasakyan. Nagpakilala itong mami raw ng kanyang nanay. Doon niya nalaman na mayaman pala ang angkan ng kanyang ina. Nakipagtanan pala ang nanay niya kasama ang ama niya. Simula raw noon, hindi na muling nagpakita pa ang kanyang ina sa kanyang lola. Huli na rin itong makita ang anak dahil nasa kabaong na ito. Ang nanakali niya ang una niyang pinuntahan nang umalis siya ng hospital. Mabuti na lang talaga at may lola siya ng mga oras na yun at hindi siya pinabayaan kahit saglit. Ang anak mo na naman bang napaginipan mo? Tahimik lang siya habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. 4 na taon na si Chanel ngayon. Siguro naman ay kaya mo nang harapin ang ama ng anak mo. Tumayo siya at tinungo ang veranda. Naupo sa kama ang kanyang nana. Oo na, haharapin ko po siya dahil tama na ang 4 na taon para sa kanya at sa anak ko. Kukunin ko si Chanel, ano man ang mangyari. Tama na ang mga taon na yun na nakasama nito ang anak ko. Ako naman, nana. Sigurado ka bang sasama sa'yo si Chanel kung sakali man? Napabuntong hininga siya. Hindi siya sigurado pero kilala niya si Rox. Alam niya na hindi nito gawain na sirain ng isang tao. Lalo na siya sa anak nila. Dahil unang-una, lumayas siya dahil din sa kasalanan naman ito. Siguro kung kasalanan niya, baka sakaling may ganoong senaryo. Pero nangyari lang naman ang lahat ng to dahil sa panluloko ni Rox sa kanya. Kaya wala itong karapatang sirain siya sa sarili niyang anak. About the factory nga pala, Bethany. Hindi ko rin siguro mapapatakbo yun ng ako lang. At sa tingin ko naman kaya mo nang i-handle ang lahat ng walang tulong ko. Ang factory na tinutukoy ng nana niya ay ang factory na gumagawa ng frozen products, processed foods na nagsusupply sa maraming supermarket sa Luzon. Sige po, pero kailangan ko munang makausap si Attorney Barrientos. Para saan, apo? Lumingon siya sa kausap. Kailangan ko nang kunin ang anak ko sa ama nito, nana. Hindi na ako papayag na mas tumagal pa bago ko makuha si Chanel. Taon na ang lumipas, nana. At hindi na ako makakapayag na hindi ko makakasama ang anak ko. Kaya mo na ba? Oo, nana. Kaya ko na po. That's all I want to hear from you, apo. Good morning, mom. Good morning. Tugon niya sa security guard na bumati sa pagpasok niya sa factory. Alam ni Bethany sa sarili na kayang-kaya niyang mag-manage ng ganito kalaking paggawaan. Hindi lang talaga siya nagpupursige dahil alam niyang narito ang kanyang nana. Pero ngayong inilipat na sa kanya ang pamamahala, no choice na rin. Sa nakalipas kasi ng mga taon, pagpapahilom ng puso lamang ang kanyang inatupag. Sobra-sobra siyang nasaktan sa lahat ng nakita niya sa mga larawang iyon. Siguro dahil si Rox ang tangi at unang minahal niya. Sa lalaki din na iyon niya ibinigay ang kanyang pagkabirhen. Kaya masakit, sobrang sakit. Ngunit ngayon, pagtutuunan niya na ang anak niya. Kailangan niya nang makuha si Chanel sa taong yun. Oo, nakikita niya ang anak niya mula sa malayo at minsan din niya itong nakausap at nayakap. Pero hindi siya papayag na sa ganoong setup lamang siya makukontento. Alam ni Chanel na siya ang mami nito dahil ilang beses din niyang nakita ang bata. Alam niya na walang alam si Rox doon. Tanging si Diego at siya lamang ang may koneksyon. Siguro kung hindi dahil sa kapatid ni Rox, hindi niya makakausap, mayayakap at lalong-lalo na makita ang anak niya. May anak siya sa pagkadalaga? Saan mo nalaman? Nandiyan na si Ma'am Beth, mga bibig niyo kapag kayo narinig. Bigla-biglang naglayo ang 5 mga tauhan niya nang mula sa kinalalakaran niya, sinulyapan niya ang mga ito. Kanya-kanyang balik sa pwesto at ngiti sa kanya nang makita siya ng mga ito. Sabihin niyo nga sa akin, may nakukuha ba kayo sa chismis na yan? May sahod ba dyan? Dahil kung meron, magchismisa na lang tayo dito ng buong araw. Nagbawi ng tingin ng mga ito, tsaka sinimulan ng pagtatrabaho. Tumaas ang isa niyang kilay. Next time,
Siguraduhin ninyong naiwan sa labas ang pagiging tsismosa ninyo bago kayo pumasok rito. Tsaka siya tumalikod. Ang sungit. Narinig niya iyon kahit medyo malayo na siya sa mga ito. Nilingon niya at pinandilatan ng babaeng sigurado siyang nagsalita nun. Agad itong nagyuko at tuloy-tuloy na sa pagtatrabaho. Kay sarap pigain ng bibig ng magtanda pero hindi siya mananakit dahil lamang doon. At hindi niya ibababa ang level niya para lamang sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang magbantay sa buhay ng ibang tao. Matapos maglibot ni Bethany sa buong factory, ibinigay naman ni Alexa ang mga papeles na kailangan niyang basahin upang malaman niya lahat ng kailangan sa negosyo. Sa kapal ng mga papel na yun, tiyak na aabutin siya ng siyam-siyam kapag binasa niya ang mga iyon. At tumawag po pala si Attorney Varientos, darating daw po siya in an hour. Dahil may inaayos pa daw kasi siya tungkol sa kaso, ma'am. Sige, Alexa, salamat. Ipinapatong lamang niya sa table ang mga paperworks at pinalabas na ang sekretary ng kanyang nana na ngayon ay sekretary na niya dahil siya na ang bagong CEO ng factory. Bukod sa factory, may supermarket din na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Kaya niya naman yun, sadyang mahirap lang. Naninibago kasi siya na noon ay trabaho lang talaga niya ang sumunod sa likod ng nana niya. Habang ito ang namamahala ng lahat. Ngayon ay siya na ang sinusundan ng lahat. Sana talaga, kayanin niya itong mag-isa. Abala sa pagbabasa si Bethany sa loob ng office niya nang may kumatok sa pintuan. Ibinaba niya ang hawak na papel at tumingin sa pintuang nakasara. Come in. Malumanin na tinig niya. Saglit na bumukas ang pinto at nagulat siya sa pumasok. A tall, dark and handsome guy. At nakasuit ito na may reading glasses pa. Saglit siyang natigagal. Good morning, Miss Saldivar. Napalunok siya ng sunod-sunod. Tumayo siya. Attorney Varientos? Naguluhan siyang bigla dahil ilang beses niya nang nakita si Attorney Varientos. Matanda iyon at maputi na ang buhok. Hindi ang taong iyon ang attorney ng pamilya ng nana niya. Oh, I'm sorry. Nagtataka ka siguro. Ako ang anak ni Attorney Jimmy Varientos. I'm Kael Varientos. Nasa hospital kasi ang dad ko ngayon, kaya ako ang narito. Isa pa, hindi na rin daw niya kaya. Nakausap na rin naman ni dad ang lola mo tungkol dito. Pero mukhang hindi niya nasabi sa'yo. Malumani na anito. Napakurap siya ng sunod-sunod. Okay. Ngumiti ito at lumabas ang pantay-pantay na mapuputing ngipin. Maupo ka. Tanging naisagot niya rito. Kailangang humugot ng malalim na buntong hininga ni Beth bago simulan ang usapan. Hindi kasi niya inaakala na itong taong nasa harapan niya ang makakausap. Thank you. Baritono at tila ang bait ng boses nito. Anak mo ang sinasabi mo na nais mong kunin. Tayo sa'yo 4 na taon na. Tumango siya rito. In that case, malaki ang chance natin dahil hanggat wala sa 7 taong gulang ang bata, sa ina dapat ito mapupunta. Nagliwanag ang mukha niya. But, sigurado ka ba na sa korte natin ito itutuloy? Bata lang si Chanel, Miss Saldivar. Kaya oras na dinala natin sa korte ang lahat. Damay ang bata rito. Bigla siyang napaisip. Oo, may punto ito. Baka pwedeng kausapin mo muna yung ama ng anak mo. Na-isettle na ito na kayo lang. Dahil oras na ipinasa sa korte ang lahat, malaki ang magiging impact sa bata nito. Napalunok siya ng sunod-sunod. Anong balak mo, apo? Mas mabuti siguro na tapusin mo muna ang tungkol dyan sa problema mo bago hawakan ang negosyo natin. Nagulat si Bethany sa mungkahing iyon ng kanyang nana. Tumingin siya rito at tumigil sa pagkain. Pinunasan ng tissue ang labi. What do you mean, nana? Kaya ko naman pong pagsabayin yun, lalo na kung hindi mo na kaya. Malumanay niyang tinig sa kabila ng pagkagulat. Maging ito'y tumigil na rin sa pagsubo at inayos ang sarili. Apo, ayoko namang mas mahirapan ka. Naisip ko na rin ito kagabi. At dahil nasabi mo nga ang sinabi ni Attorney Varientos, baka nga kailangan talagang unahin mo ang anak mo bago ang iba. Isa pa, kaya ko pa naman. But nana, I can manage all of that. Pwede naman po na umuwi ako rito every now and then para sa... It's okay, apo. Tsaka na ako magpapahinga kapag secure na ang anak mo. Nakasama mo na. Mahirap kasi talaga na maraming kailangang isaalang-alang, lalo na't anak pa. I understand. Tsaka malayo ang Cebu. Kahit sabihin nating may chopper pa.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Huwag kang ganyan, hindi pa naman ako ulyanin para mag-alala ka ng ganyan na puko. Tumayo siya, lumapit rito at isang mahigpit na yakap ang itinugon sa kanyang nana. Come on, don't be like that. Uuwi ka naman dito kada Sabado para makita ako, di ba? Tango na sunod-sunod ang sagot niya habang yakap ang matanda. Hinagod nito ang likuran niya at talagang ramdam ni Bethany ang kaginhawaan sa ginagawa nito. Kailangan ni Bethany na pumunta ng Manila kung gusto niyang makita ang anak niya. Dahil naroon na namamalagi ang mag-ama simula nang isilang niya si Chanel. Alam niya ang lahat dahil na rin kay Diego. Pasalamat na lang talaga siya dahil hindi pa rin sinasabi ni Diego kay Rox ang lahat. Siguro dahil may isang salita ito. Matapos ng agahan, ay may mga inayos muna siyang papers na para sa factory. Para hindi na rin mahirapan ng nana niya, nagbili na rin siya kay Alexa na kung medyo mahirap o may problema, wag nang ipaalam sa nana niya, kundi sa kanya na lang at uuwi siya ora-orada kung sakaling may ganoon nga. Alam niya kasi na sa edad na 68 ng nana niya, medyo hirap na rin ito, pero dahil kailangan talaga niya na maayos ang tungkol sa anak niya, kailangan ng nana muna niya ang muling humawak ng kanilang negosyo. Here, i-double check mo muna yun Alexa para makasiguro tayong maayos ang lahat ng nakapaloob dyan. Inabot ng babae ang may kabigatang envelope. Ako na pong bahala ma'am. Nang tumalikod ang sekretary niya, tsaka naman siya nag-ayos ng mga iilang gamit. Bukas ng umaga ang flight na kinuha niya para by Monday ay magawa na niya ang mga kailangang gawin. Mabuti na lang at nasa Manila na rin daw si Attorney Varientos at siya na lang ang hinihintay. Pero talagang nagdadalawang isip siya kung kakausapin ba muna niya si Rox o idederecho agad sa korte ang lahat dahil malaki ang punto ni attorney kahit siya'y sumasang-ayon din sa sinabi nito. Sigurado kasi siyang napamahal na si Chanel sa ama nito. Paglabas ng building ni Bethany ay diretso na siya sa parking lot tsaka niya inilagay sa front seat ang mga iilang gamit na dala. Hapon na rin, 4:20 PM sarilo niyang suot. Mag-aayos pa siya ng mga gamit para sa flight niya bukas kaya medyo maaga din siyang umalis ngayon. Yes, Nana, I'm on my way. Apo, can you buy me some fruits? Yeah, of course, Nana. Thank you. See you, Apo. Mag-iingat ka. What the F? Sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig ni Bethany nang bigla-bigla na lang tumigil ang kotseng sinusundan niya. Kung hindi niya naihinto ng biglaan ang sasakyan, siguradong bumangga ang kotse niyang dala sa sasakyan na nasa harapan niya. Hinimas ni Beth ang noo dahil sa mahinang pagbunggo nun sa steering wheel. Mukhang namula. Apo? Apo? Nang marinig ang boses ng nana niya na panay ang tawag sa kanya, dinampot niya sa paanan ng cellphone niyang nahulog. Yes, Nana? Anong nangyari? Nothing happened, Nana. Sige na po, I have to go. Hindi na rin niya hinintay ang sagot nito. Agad niya nang in-off ang tawag at saka siya lumabas ng sasakyan. Namumula ang noo niya dahil sa palpak na driver ng naunang sasakyan. Hey! Open it! Sa lakas ng kalampag niya sa sasakyan, kulang na lang mabasag ang salaming bintana. Sinisilip niya sa loob ngunit hindi naman niya makita. Ano ba? Buksan mo ang pinto! Wala naman kasing tumawid o kahit stop sign sa bahaging yun. Basta-basta na lamang itong hihinto ng ganun-ganun lang. Sa susunod na pagkalampag niya sa kotseng yun, bumukas ang driver seat kung saan siya naroon. Tinted car yun kaya hindi niya nakita ang nasa loob. Alam mo ba? Babanatan na sana ni Beth nang bigla na lamang siyang natulala. Napalunok din ang sunod-sunod nang lumabas at tumapat sa kanya kung sino ang nagmamaneho ng sasakyang yun. Walang iba kundi si Rox. Hindi ito nagbago. Tanging buhok lamang na hindi yata pinagupitan ng ilang taon kaya yun humaba ng ganun. Finally. At napaatras na lang siya dahil sa baritono nitong tinig. Bethany! Naabutan siya ni Rox. Nahawakan nito ang pulsuhan niya bago pa man siya nakapasok ng kanyang sasakyan. Bitiwan mo ko, Mr. Fausto. Masamang titig ang ipinukol niya rito, sabay hila sa pulsuhang hawak nito. Ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak ng lalaki. Iba ka na ngayon. Malamig nitong usal. Just get off my hand. Sa muling pagkakahila niya, nabitiwan siya nito. We need to talk, Bethany.
Muling usal nito. Oo, kailangan. Hindi niya alam kung bakit ito narito at sobrang ikinagulat niya iyon. Pero kailangan niyang umastang hindi siya apektado rito. Hindi na siya babalik sa dating siya. Na baliw sa lalaking to. Yes, we need to talk. Biglang napalitan ng maaliwalas ang seryosong mukha nito. Dahil nasa gitna sila ng kalsada, kailangan nilang lumipat sa isang tahimik at maayos na lugar. Pinasunod niya si Rox sa isang public plaza. Mabuti na lamang at maiilan pang naroon para mamasyal, kaya hindi siya masyadong kinakabahan. Kukunin ko si Chanel. Diretsong anya sa binatang kakatigil lamang sa kanyang harapan. Natigilan nito't kitang-kita niya yun. What? You can't do that. After all those years, Bethany. Oo't dahil yun sa'yo, Rox. Lahat ng yun ay dahil sa kagaguhan mo. Sa matinding galit niya rito, lalo na nang makita niya ito, ay hindi niya na napigilan ng sarili. Listen, I can... No need to explain. Ayoko nang pag-usapan ng nangyari sa atin. Dahil pinipilit ko nang iwaksi lahat ng yun sa isipan ko. Ang gusto ko lang ngayon ay ang anak ko. Ang anak ko, Rox, na nasa'yo. Chanel is also my daughter. You can't... Pues magkita tayo sa korte. Kukunin ko si Chanel sa ayaw at sa gusto mo. Matigas niyang usal. No, hindi mo pwedeng kunin ang bata. Pwede naman tayong... Ako ang ina at ilang taon nang nasa iyo ang anak ko, Rox. Panahon na rin siguro para ako naman ang mag-alaga sa kanya. Hindi na ikaw ang Bethany na nakilala ko. Dahil ba yumaman ka na? Ganyan ba ang nagagawa ng pera sa'yo? Sa pagkabigla niya, isang malakas na sampal sa kaliwang pisngi ang naisagot niya. Wala kang alam, Rox. Singhal ni Bethany matapos niyang umatras dahil sa masamang titig na ipinukol nito. Tell me, ano pa ang hindi ko alam bukod sa apo ka ng may-ari ng Valdezar Factory? At narito ka lang din pala sa Cebu. Halos ikutin ko ang buong mundo makita ka lang at para magpaliwanag sa'yo. Tapos sasampalin mo lang pala ako. Pasalamat ka at yan lang ang natamo mo. Bethany, listen to me. I can explain everything to you. Please? Ngunit hindi siya natinag at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad niya. Pabalik siya sa kanyang sasakyan. She need to go. Bago pa siya mapahagulgol sa mismong harapan nito. Hindi siya pwedeng umiyak at hindi pwedeng makita ni Rox na nanginginig ang tuhod niya dahil sa mga salitang kanyang binitiwan. Hindi siya masama. Sadyang nilamon lamang ng sakit ang puso niya dahil sa ginawa nito. Kung hindi ito pumapayag, kailangan pala talaga nilang magpang-abot sa korte. Ayaw man niya, wala na rin siyang magagawa. Hindi pwedeng sumuko at kailanman ipaglalabanan niya ang anak niya. Lalo na sa nalaman niyang sa kanya ang dapat kustodiyan ng bata hanggang sa mag 7 years old ito. Ilang ulit pang narinig ni Bethany ang pagtawag ni Rox sa kanya. Ngunit hindi na siya tumigil upang kausapin itong muli dahil alam naman na niya kung ano ang sagot nito at iyon talaga ang kailangan niyang marinig. Nasaan si Nana? Tumigil sa paghakbang paakyat ng hagdan si Anita. May dala itong tubig at nagmamadali ang kilos. Magandang hapon po, ma'am. Nasa taas po ang nana ninyo. Medyo masama daw po ang pakiramdam. Kumuha po ka ng tubig dahil iinom po si ma'am ng gamot. Agad niyang kinuha ang hawak nitong glass of water. Ako narito, Anita. At dumiretso paakyat. Pagdating sa taas, ay sa silid ng nana niya agad siya pumunta. Nakaawang ang pintuan nito, kaya hindi na siya kumatok at itinulak na lamang ang pinto. Nana? Nakita niyang nagulat ito nang siya ang may dala ng tubig. Are you okay, Nana? Nasa kama ito't nakahiga roon. Nasaan si Anita? Bakit ikaw ang may dala niyan, apo? Nagmano lang siya tsaka inalalayan pa upo ang matanda. Masama raw ang pakiramdam mo, Nana. Hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Ayos lang ako, apo. Medyo masakit lang ang ulo ko. Siya na ang kumuha ng gamot nito sa drawer sa tabi ng kama. Habang inihahanda ang gamot, napansin niya ang isang maliit na box sa tabi ng lampshade. Naka-gift wrap. Kanino po yan? Tukoy sa kanyang nakita. Ah, yan ba? Regalo sana sa kaarawan ni Mrs. Luciano. Ngayon iyon pero medyo masakit ang ulo ko. Nilingon niya ang nana niya. Ngayon po pala yun? Invited nga ho ako pati ikaw, Nana. Ako pa ho ang inabutan niya ng invitation. Si Mrs. Luciano ang isa sa mga malalaking buyer nila.
at magkaibigan ng nana niya at ang babaeng tinutukoy nito. Anong oras ho ba ang party, Nana? 7 p.m. pa naman na po. Tumayo siya matapos makainom ng gamot ang kanyang nana. Ako na lang ho ang pupunta. Uuwi na lang po ako ng maaga, Nana. Are you sure, Apo? Tumango siya. Bago lumabas ay itinuro ng lola niyang isang puting box na nakapatong sa ibabaw ng mini table sa harap ng sofa. Sa akin po? Kanyang tanong. Oo, Apo. Isuot mo. Pagbukas niya ay isang kumikinang na semi-gown ng tumambad. Kulay dark blue yun na paborito niyang kulay at nang maitaas ay tumambad ang magandang damit. Tila yata pinaghandaan ng nana niya ang gabing to. Nilingon niya ang matanda. Nakapikit na ito kaya lumabas na siya. Nang sumara ang pinto, umupo ang matanda at isinandig sa headboard ng kama ang likod. Kinuhang cellphone sa tabi ng lampshade. Hello, Alexa. Are you sure na nasa guest list si Rox? Yes po, ma'am. Good. Aalis na nga po ko kaya ihanda mo ang lahat. 6:45 ng gabi nang dumating si Bethany sa resort ng birthday celebrant. Sa Sunset Resort na kilala na lugar na iyon ang venue. Marami na ring nakaparking ng mga sasakyan sa bakanting lote na siyang parkingan ng mga sasakyan tuwing papasok ng resort. May mga pumapasok at lumalabas na mga bisita. Kung minsan, may pares na magnobyo siguro, magkakilala o mag-asawa. Mukhang siya lang ang guest na walang escort pero wala namang problema doon dahil matapos niyang maibigay ang regalo, uuwi na rin siya. Kailangan lamang ni Bethany na magpakita upang hindi naman magtampo ang kaibigan ng kanyang nana. Kung hindi lang sa nana niya baka wala siya rito. Mas gugustuhin kasi niyang magligpit ng mga gamit para sa flight niya bukas kaysa ang makisaya rito. Oo, dalaga siya at hindi pa naman siya nawawala sa kalendaryo. Pero ang mga gaya nitong okasyon, hindi talaga niya hilig. Good evening, ma'am. Welcome to Sunset Resort. Ngumiti siya matapos ibigay sa isang staff na bumati ang invitation card niya. Thank you, ma'am. Enjoy. Tumalikod siya na may pilit ng ngiti sa labi. Dapat ngayon ay nasa bahay siya at nag-aayos ng maleta. Pero heto siya at nakikipag-socialite sa mga taong mayayaman. Fine. Nagandahan talaga siya sa suot na dark blue na off-shoulder. Naluwang-luwa ang kaseksihan niya dahil sa hapit na kasuotang yun. Pinarisan ng mataas na takong kaya mas tumangkad pa siya. Hindi na rin siya nag-ayos ng sobra dahil uuwi rin naman siya kaagad. Kaunting makeup lang talaga para bumagay ang mukha niya sa kanyang kasuotan. Iha, you're here! Come! Agad na bumungad ang kaibigan ng nana niya na may kaarawan. Bago pa man siya pumasok ng venue, inilagay na niya ang regalo sa mga nakahilerang gift sa nakalaang mesa para doon kanina. Marami ang bisita at karamihan ay kilala niya dahil nakakasalamuha rin niyang mga ito sa iba't ibang meetings o events na nadaluhan na rin niya. Happy birthday, tita! Pasensya na, nana didn't make it. Masakit kasi ang ulo niya kaya ako na lang ang pumunta rito. Paliwanag niya at ngumiti naman ito ng malapad. It's fine. Halika, ipakikilala kita sa ibang bisita. Hinila siya nito sa nagkukumpulang mga kalalakihan sa unahan. 4 ang mga iyon. Hindi niya makita ang mukha dahil nakatalikod. Pero mukhang mga bigatin at may mga dating. Tita, happy birthday. Biglang lumingon ng isa at nakita nito ang kasama niya, pati na rin siya. Saglit nagbaba ng tingin si Bethany dahil sa kakaibang titig na ipinupukol ng lalaki sa kanya. Oscar, where's Joso ha? Hindi na naman ako sinipot ng kapatid kong yon. Reklamo ng matabang babaeng kasama niya. Pamangkin siguro nito ang lalaking kausap. Gwapo, but not her type. Masyado itong brusko at ayaw niya ng parang pang-wrestling ang katawan. Saglit lang iyon ang humarap na rin ng mga katable nito. Tita, baka pwedeng ipakilala mo rin ako sa kasama mo. Pahabol nitong biro, ngunit wala roon ang tingin niya, kundi sa isang lalaking patungo sa kanilang kinaroroonan. She's perfect, tita. Narinig niya yun pero hindi niya pinansin. Dude, dumating ka rin finally. Bati ng isa sa mga naroong lalaki. Rox bro, tsaka yung lalaki nakikipag-usap sa kasama niya ang huling bumati. Nag-iwas si Bethany ng tingin nang magtama ang mata nila ni Rox. Pero kahit anong iwas niya, hindi pa rin siya nakaligtas nang ipakilala siya ni Tita Vanessa sa mga lalaki roon. Kamusta? Pilit na bati niya. Rox, did you eat?
Not yet, tita. Nagugutom na nga rin ako. Reklamo nito. Ang gwapo nito sa suot. Mukhang kung saan lang nanggaling tapos dumiretso na rito. Naka-fila t-shirt lang ito ng itim at may helmet pang hawak. Isang high-cut na balat na sapatos ang suot nito. Ganun ba? Oo sige, samahan mo na lang din si Bethany at magsabay na kayong kumain. Like you, kadarating niya lang din. Tila gusto niyang bawiin ang sinabi nito. Ngunit huli na nang mabilis tinawid ni Rox ang kanilang pagitan. Walang pakundangang hinila siya nito na animoy close na close sila. Hindi ako papalag dyan, tita. Sa ganda ng kasama mo, mukhang ngiti pa lang niya mabubusog na ako. Parang bigla na lang hinalukay ang kanyang sikmura dahil sa kasinungalingan nito. Bro, nauna ako. Pero sinamaan lang nito ng tingin ng lalaking may malaking katawan. Sorry pero take na to. Anito bago siya inakbayan. Pilit na pilit ang ngiti niya. Bakit kasi narito ang taong to? Kinuha niya ang kamay rito at umatras. Tita, busog pa ako. Kumain na ako sa bahay. Come on, sabayan mo na ako. Pero muli nitong ibinalik ang kamay sa kanyang balikat. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi rin siya pwedeng magpakita ng masamang ugali dahil maraming mata ang nakatitig sa kanila. Sige na, Rox, ikaw na munang bahala sa bisita. Be careful, she's the heir of Baldizzar Factory, iho. Tsaka tumawa ang babae. Alam niyang biro, pero parang hindi niya nagustuhan. O sadyang inis na inis lang talaga siya ngayon dahil sa kapangahasan ng tao sa tabi niya. Nang medyo makalayo, bigla siyang lumayo rito. Huwag kang feeling, Rox. Hindi tayo close. At kaya ko ang sarili ko nang walang kasama. Madiin niyang usal habang nakamasid sa paligid ang mga mata. Hindi ito sumagot at hinila na lang siya bigla palabas ng venue. Panay ang pagpupumiglas niya ngunit hindi nito binitiwan ang kamay niya. Hanggang marating nila ang tabi ng swimming pool. Walang tao roon kaya hindi niya kailangang magpanggap. Pwede ba tigilan mo ko? Kung may namagitan man sa atin noon, pinagsisisihan ko yun, Rox. At ito ang tandaan mo. Babe, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tita Vanessa told me na nasa labas ka raw. At narito ka nga. Napalingon siya sa babae at halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang suot nito. Kulang na lang, lumuwa ang mga papaya nito sa suot na strapless semi-gown na kulay maroon. At kaonting-kaonti na lang para na iyong mahuhulog. Scarlett, why are you… Sino siya? Kakilala mo? Bigla itong umabrisyete kay Rox. Doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Parang hindi talaga iyon magandang pakiramdam. Animoy may mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. She's, ex niya ako. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ng babae nang magsalita siya. Bakit? Ngayon ka lang nakarinig ng ex? Ngumiti ito pero alam na alam niyang peke. Oh, you're Amanda? What? Sorry, Monique? Scarlett, stop it. Walang Amanda and Monique. Huwag kang… Come on, Rox. Hindi ko siya kilala. Malanding anito, tsaka tumingin sa mga mata ng lalaki. I'm Bethany. At sino ka naman? Muli siyang pinasadahan ng babae. Nag-iba bigla ang titig nito sa kanya. Para itong manlalapa anumang oras. Bumalik ang tingin nito kay Rox. Anong ibig sabihin nito, Rox? Ibig sabihin hindi natuloy ang kasal? Namilog ang mga mata niya. Scarlett, please stop it. Walang… No, hindi ako papayag. Pigil nito sa lalaki. Scarlett, tumigil ka. Ngunit tumigil lang ang babae nang lumakas ang tinig ni Rox. Hindi niya alam kung tama ba ang pakiramdam niya. Dahil kung totoong ikakasal na si Rox, mas kailangan pala niyang makuha si Chanel. Excuse me, kailangan ko nang umalis. Bulong niya pero bago pa siya nakatalikod, napigilan siya ni Rox sa kamay niya. Sandali, Bethany. Rox, hayaan mo siya. Lumingon ito sa kanya. At ikaw umalis ka na. Wika ng babae. Ang kapal mo, kung saan maayos na ang lahat tsaka ka babalik kay Rox. How dare you? Sa inis niya ay malakas niyang hinila ang kamay na hawak ng binata tsaka lumapit kay Scarlett. Hoy, wag mo akong makapal-kapal. Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Aba, itinaas nito ang kamay kaya't otomatikong pinigilan niya iyon gamit ang kaliwang palad. Ang tapang mo. Bulong niya tsaka ito itinulak. Dahil sa pagtulak ni Bethany, nahulog sa pool si Scarlett.
Panay ang hiyaw nito dahil basang-basa na ito. Naani mo'y nag-night swimming. Maligo ka muna para mahimasmasan ka. Nilingon niya si Rox. Nagulat ito't halata iyon sa mukha ng binata. Rox, help me here, ano ba? Narinig pa ni Bethany ang sigaw ng babae habang palayo siya sa pool area. Mag-iingat ka sa Manila, apo. I will, Nana. Sana'y makuha mo ang anak mo at matapos na ang lahat ng suliranin mo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit ang bigat ng kanyang pakiramdam. Nakauwi naman siya ng maaga kagabi at may tamang pahinga rin. Pero ang tamlay-tamlay niya. Dahil ba sinalaman niya kagabi? Dapat ba na maapektuhan siya sa lalaking yun at sa bago nito? Dahil alam niya naman sa sariling kaya niya na itong harapin. Pero hindi niya napaghandaan ng tungkol kagabi. Hindi iyon ang inaasahan ni Bethany. Are you okay, apo? Tumango siya ng pilit at doon lamang siya bumalik sa tamang ulirat nang maramdaman ang paglapat ng kamay ng nana niya sa kamay niya. Yes, Nana, I'm okay. I have to go. Anya, nagmano siya bago tumalikod. Dala ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan kung para saan yun. Noon ay halos gawin niyang buhay si Rox dahil unang beses pa lang siyang nagmahal ng isang lalaki. Napakagwapo pa nito, bukod doon ay mayaman. At dream come true talaga para sa kanya ang nangyaring yun. Siguro kasalanan din niya yun kung bakit mabaliw-baliw siya nang malaman ng lahat ng yun. Sa lalim ng iniisip ni Beth, hindi niya na napansing nasa loob na pala siya ng eroplano. May isang oras din bago lumapag ang eroplano. Habang palabas ng departure area, may tumatawag sa kanyang cellphone. Beth, is this you? Namilog ang mga mata ng dalaga nang marinig ang tinig na iyon. Si Amaya, at hindi niya makakalimutan ang boses ng best friend niya. Umukit ang ngiti sa kanyang labi. Amaya, ikaw ba to? Oo, ako to. OMG, hindi ko akalaing tama ang phone number na ibinigay ni Diego sa akin. Napangiti na lang siya sa sunod-sunod na tili nito. Si Amaya ngayon. Si Diego? Sa bagay, ito lang naman ang kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan niya. Nagpaalam siya saglit at sinabi kay Amaya na siya na lang ang tatawag rito mamaya dahil nasa airport pa siya. Kailangan na rin niyang gawin yun dahil narito na pala ang sundo niya. Welcome to Manila, ma'am. Thank you, bros. Tinawagan ka na pala ni Nana. Napakamot ito ng ulo. Opo, ma'am. Kanina pa po ako nandito. Kinuha nito ang maleta niya at ito na rin ang naglagay sa trunk ng sasakyan. Si Bros ay katiwala nila sa bahay na pagmamay-ari ng nana niya sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Sa tuwing pupunta ng Manila ang nana niya, hindi na ito nagbubuk ng hotel dahil may sarili silang bahay. Siya nga pala, Bros, kailangan nating dumaan sa supermarket. Walang groceries sa bahay, right? Anya sa lalaking kakaakyat lang ng sasakyan. Bumili na po ako, ma'am. Ang nana niyo po ang nag-utos. Bumilib na naman siya bigla sa lola niyang yun. Kahit wala na ang nanay at tatay niya, may nana naman siyang maalaga. Kaya ni minsan, hindi siya nangulila sa kanyang mga magulang. Ilang minuto rin ang itinagal ng biyahe. Medyo traffic, kaya tumagal sila sa daan. Pagdating ng bahay, pabagsak niyang ibinaba ang likod sa couch. Sobrang pagod siya ngayon kahit wala naman siyang ginagawa. Magandang umaga po, ma'am. Bahagyang itinaas ni Bethany ang ulo. Si Minda, asawa ito ni Bros. Magandang umaga naman, Minda. Nasaan ang anak mo? Nasa bahay po, ma'am. Iniwan ko muna't baka makasagabal sa trabaho. Nito, may isang anak ang mag-asawa na kaedad rin ni Chanel na anak niya. At sa tuwing pumupunta siya rito, nakikita niya ang batang yun. Nababawasan ang pangungulila niya sa tuwing nakakausap at nakikita niya ang bata. Pumikit siya nang tumalikod ang babae. Ngunit saglit lang yun ang tumunog ang kanyang cellphone. Kala ni Bethany si Amaya ang tumatawag ngunit hindi. Nasa Manila ka na? Seryoso nitong usal. Kanina lang, Diego. Good. Gusto kong sabihin sa'yo na patungo na kami dyan ni Chanel. Kasama mo ang anak ko? Oo, wala pa si Rox, kaya naisama ko si Chanel. Oo, wala nga, dahil naroon sa kandungan ng ibang hayop na ama ng anak niya. Imbis na sa pag-aalaga ng bata ang ginagawa, paglalandi ang inaatupag. Sige, hihintayin ko kayo. Sandaling katahimikan bago siya muling nagsalita. Diego, what is it? Pwede ko bang makausap ang anak ko? Mahina niyang usal, tumahimik sa kabilang linya. Maya-maya, may nagsalita ulit. Mami?
Parang natutunaw ang puso niya sa tinig ng 4 na taong gulang niyang anak. Yes, sweetie. This is mommy. How are you, anak? Nagbabadya na ring tumulo ang kanyang mga luha. Sa ilang buwan ngayon lang niya ulit ito nakausap at sobrang miss na miss niya ito. Mami, gusto ko dyan sa'yo. Si Tita Mami Scarlett po kasi sinasaktan niya po ako. Biglang nag-igting ang bagang niya. Ano? Sinasaktan ng anak niya? Kumuyom ng pusa ang kanyang kamao. Did you hear it, Bethany? Kaya kailangan gumawa ka na ng paraan bago pa may mangyari sa anak mo. Seryosong tinig ni Diego. Mami! Malapad ang ngiti ni Bethany habang hinihintay na makalapit ang kanyang anak sa kinatatayuan niya. Naluha din siya pero agad niyang hinawi iyon gamit ang palad upang hindi nito makitang umiiyak siya. Chanel, anak! Naibulalas niya matapos buhati ng batang kitang-kita ang kasabikan sa mga mata. Sa higpit ng yakap niya ay ramdam na ramdam ang sobrang pagkamis niya sa anak. Salamat ng marami kay Diego. Siguro kung hindi dahil sa binata siguro ngayon hindi siya kilala ni Chanel. Siguro baka hindi siya lalapitan at kikilalanin nito. Mabuti na lamang at nariyan si Diego para laging magsabi sa bata kung sino siya at kung bakit nasa malayo siya. Alam niya na hindi totoong dahilan ng sinabi ni Diego kaya nasa malayo siya. Dahil kung totoong dahilan ng sinabi nito, baka kinamuhian na ng anak niya si Rox na ama nito o kahit siya siguro. Pero kung ano man ang sinabi ni Diego, ayos lang naman dahil hangga't walang napapasama sa tingin ng bata ay okay lang. Mami, dito ka na po ba sa Manila? Magkakasama na po ba tayo? Nang kumalas ito ay agad tumingin sa kanya si Chanel. Tara, sa loob na tayo mag-usap, sweetheart. Buhat pa rin ng bata, pumasok sila ng kabahayan. Sumunod maging si Diego na kasalukuyang may kung sinong kausap sa cellphone. Hindi na niya inabala at nauna na sila na Chanel na pumasok sa loob. Naupo sila sa sofa. Kandong niya pa rin ito't hindi maubos-ubos ang kwento nito na pinapakinggan lang niya. At kung minsan, nagtatawanan na lamang sila. Ang ganda ng anak niya. Maputi ito na sa daddy nito nakuha. Straight din ang buhok ni Chanel at ang shiny nun gaya ng kanya. Matangos at mamula-mula ang labi nito. Habang nagsasalita si Chanel, may naalala siyang bigla. Sweetie, anong sabi mo kanina, anak? Tumitig ito sa kanya. Kumunot ang noon nito at halatang nakalimutan ng sinabi sa kanya kanina. Yung ano po, Mami? Yung sabi mo about Tita Scarlett. Remember, anak? Malumanay niyang usal. Tumahimik ito at nagyuko ng ulo. Why, baby? Ilang segundo bago ito muling nagsalita. Si Tita, one time nahulog ko po yung phone niya. Sa floor, Mami. Hindi ko naman po yun sinasadya. Then, she kurot me here. Sabay turo sa likod ng kanyang braso. Biglang nag-igting na naman ang panga niya. Then sometimes, kapag makulit ako, she shouted at me, Mommy. Lagi niya akong sinasabihan na sana, wala na lang daw po ako para happy na daw po sila ni Daddy. Gusto niyang manampal. Gusto niyang bulyawan si Rox, mas lalo ang babae na ito. Anong klaseng ama ba ang hayop na yun? At mas priority nito ang babae nito kaysa sa anak nila? It's okay. Nandito na si Mommy. I'm so sorry, sweetie, kung ngayon lang ako Naluha siya habang yakap ang bata. Naluha siya dahil sa awa para sa anak niya. Wala siya sa tabi nito ng mga oras na kailangan siya nito. Wala siya noong mga panahong sinasaktan ito ng hitad na babae. Hindi ba ito alam ng daddy mo, anak? Pilit niyang pinakalma ang sarili sa kabila ng lahat ng galit para sa mga hayop na yun at awa para sa anak niya. Tinanaw siya nito mula sa kandungan niya. Umiling ang bata at muling nagyuko ng ulo. Ayoko pong sabihin kasi kapag nag-away sila Tita Mami at si Daddy, ako ang pinapagalitan ni Tita Mami. Sabi niya, huwag daw ako magsusumbong kasi isasako niya daw po ako, Mami. Mahigpit na yakap ang tanging naisagot niya. All this time, akala niya maayos ang anak niya, pero kabaliktaran pala yun. Nang pumasok ng main door si Diego, ibinaba niya si Chanel at sinabi na pumunta sa kusina dahil nagpaluto siya ng spaghetti. Paborito iyon ng anak niya. Pagtalikod ng bata, agad niyang kinwelyuhan si Diego tsaka niya itinulak sa pader. Hey, Bethany, wait. Ano ba? Bitaw! Reklamo nito ngunit sa inis niya, mas diniin pa nga niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng suot nitong polo.
Bethany, hindi ako makahinga. Ano bang nangyayari? Nang mahimasmasan at maramdaman ang kamay ni Diego sa braso niya, doon siya napabitaw. May alam ka ba ha? Bakit wala kang sinasabi, Diego? Kailan mo pa alam na sinasaktan ng Scarlett na yun ang anak ko? Kailan pa, Diego? Singhal niya dito. Sunod-sunod itong umubo upang siguro bawiin ang hangin na wala rito. Hey, lower your voice, pwede ba? At bakit akong sasaktan mo? Kahapon ko lang din nalaman nang dumalaw ako sa pamangkin ko sa mansyon. Iniwan ni Rox ang bata, kaya doon ko nakausap. Hindi naman kasi nagkukwento basta-basta si Chanel. Hindi siya yung tipo ng bata na palakwento, lalo na kung hindi niya ka-close. Gaya na lang ni Daddy at Mommy. Ako lang ang nakukwentuhan yan. At dahil napunta rin ako sa mansyon kahapon kaya alam ko. Tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Kanina lang talaga kita nakausap. Kukunin ko si Chanel at wag mo na rin siyang ibabalik kay Rox. Seryoso niyang usal. What? Gusto mo bang magpatayan kami ni Rox? Kung gusto niyang makita si Chanel, pumunta siya rito. Dahil ngayong nasa akin ang anak ko at nalaman ko pang tungkol sa kahiyupan ng babae niya, sa palagay mo ibabalik ko pa? Pero paano kung hindi pumayag si Rox? He will, dahil wala siyang magagawa. Chanel is also my daughter at malaki ang laban ko at handa ko magbayad ng malaking halaga para makuha ko ang kustodiya ng anak ko. Ngayon pa ba siya titigil? Magbabayad ang babaeng nanakit sa anak niya. May oras din ang Scarlett na yun sa kanya. Patay na ako na to. Bulong ni Diego. Huwag ka munang magpakita kay Rox dahil ako ang bahala sa lahat, Diego. Kilala niya si Rox at kapag nalaman nitong may kinalaman si Diego sa lahat, siguradong malaking gulo. Hindi nga pinabalik ni Bethany ang anak niya sa mansyon ng mga magulang ni Rox. Hihintayin niyang kusang pumunta si Rox sa bahay niya upang sila ang mag-usap. Desidido na rin siyang mag-file ng kaso sa korte para makuha ang kustodiya sa bata. Hindi na siya ngayon nagdadalawang isip. Kukunin niya ang kanyang anak sa ayaw o sa gusto ni Rox. Yes, attorney. Hindi na magbabago ang isip ko. At itatanong ko rin kung pwede bang kasuhan ng babae ni Rox na tinatakot at sinasaktan ng anak ko. Meron, Miss Valdesar. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya para hindi makalusot ang kakasuhan. Yung sumbong ba ng bata, hindi ba pwede yun? Pwede rin yan, pero kailangan pa natin ng suporta para mapatunayan yan at malinaw na hindi makakapagdinayang may gawa. Sa ngayon ang sumbong pa lang ni Chanel ang pinangahawakan niya, pero oras na may nakuha siyang patunay, mabubulok sa kulungan si Scarlett. Matapos ang usapan sa cellphone, saktong pumasok si Chanel ng silid niya. Maghahaponan na rin at nagpalit lang din siya ng damit dahil medyo madumi dahil siya ang nagluto ng hapunan nila ng anak niya. Ito na yata ang isa sa pinakamasayang nangyari sa kanya. Ang makasama ang anak niya na matagal na nawalay sa kanya. Mami, dito po ako mag-sleep sa iyo mamaya ha? Matinis na boses nitong usal. Of course, sweetheart. Katabi kita lagi anak, gusto mo ba yun? Naupo siya sa kama at agara namang tumakbo ito para yumapos sa kanya. Hinagod-hagod ni Bethany ang malambot at mahabang buhok nito nang ilapag ng bata ang ulo sa kanyang hita. Mami, gusto ko dito po ako sa iyo kasama si Daddy para happy family na tayo like Zachary and his younger sister Zera. Kumunot ang noo niya. Sino si Zachary, sweetie? Tumaas bigla ang ulo nito. Si Zachary ay kasin ko po at si Zera anak po sila ni Tito Dada. Masaya nitong paliwanag. Sino naman si Tito Dada? Natawa ang anak niya. Si Tito Dada po ay si Tito Isaac. Wife niya po si Tita Mami Amaya. Ani mo'y nakakita ng multo si Bethany dahil sa gulat. Si Isaac pala at Bethany ang nagkatuluyan at wala siyang kaalam-alam. Wala nga siyang alam kung ano bang nangyari kay Amaya. Matapos nitong mawala na para bang mula sa mansyon na pinagtatrabahuhan nila noon. Sa mga susunod na araw, makikita niya na rin ito. Tsaka na niya susumbatan ng wagas ang kaibigan na hindi niya alam ang tanging buhay dahil hindi mo lang kasi siya ininform ng babaitang yun. Yun na po, Mami. Halika na, sweetie. Kakain na tayo. Niluto ko yung favorite mong ulam. Tumango siya dito at tumayo at tinakay ang bata. Really, Mami? Yung may sabaw na beef? Ngiti sabay tango ang tugon niya. Bulalo lang naman ang sinasabi nito. Nahirapan pa siya kung anong paborito nitong ulam dahil noong tinanong niya, sabaw na may beef lang daw. Kaya hayon at
Tinawagan pa niya si Diego para alamin kung anong sabaw na may beef. Ang hirap din minsan, lalo na kung hindi siya mismo ang nakasama nito sa paglaki. Nang hinayang din siya sa mga taon, buwan, araw at mga minuto na hindi niya nakakasama si Chanel. Mabuti na lang talaga at may Diego na handang tumulong sa kanya. Nagprito din si Mami ng, "Hintayin niyo na lang po ma'am, pababa na rin po yun." "Hindi, pababain mo ang Bethany na yan dito dahil kinuha niya ang anak ni Rox. Hindi ba pwedeng magpaalam muna siya sa ama ng bata bago niya kunin ng bata? Walang respeto at delikadesa ang amo mo. Puntahan mo na." Sa lakas ng boses ng babaeng yun, kahit nasa unang baitang pa lang sila ni Chanel ng hagdan, rinig na rinig ang matinis nitong tinig. May babaeng nagwawala dahil sa lakas at hindi ng galit na pumapangibabaw sa boses. Biglang nagtago si Chanel sa likod niya. Halatang natatakot. Binuhat niya ang bata tsaka sila nagtuloy na bumaba. "Don't worry, hindi hahayaan ni Mami na saktan ka ng babaeng yun, okay?" Tumango ito pero alam niyang natatakot pa rin ang bata. "Anong nangyayari?" Tumigil sa pagsasalita si Scarlett at hinawi ang kasambahay niya. Tumabi ito nang siya ay makita. Humarang kasi ito sa pintuan para hindi makapasok. "Ang kapal ng mukha mo. Pinahirapan mo pa si Rox kakahanap sa anak niya. Hindi mo man lang sinabing nandito sa'yo." "Minda, kunin mo muna si Chanel at mauna kayo sa kusina. Ako nang bahala rito." Sa tindi ng galit ng kaharap niya, nanatili siyang kalmado. Tinignan siya ni Chanel. "Sumama ka muna kay Manang Minda, anak." Tumango ito nang ibigay niya at makaalis ang dalawa. Tsaka lang siya nagsalita. "Sino ka?" Natawa ang babae. "Ako? Di ba't nagkita na tayo, Bethany? Kaya bakit mo pa rin tinatanong kung sino ko?" Tumaas ang kanyang kilay. "I mean, sino ka para magwala rito at magsalita tungkol sa anak ko? Anong karapatan mo para sa mga ganitong bagay? Siguro kung si Rox ayos lang. Pero ikaw? Ang kapal mo naman para singhal-singhalan ako sa teritoryo ko. Pagsasabihan mo ko na mismong ina ng bata? Ikaw, ano ka ng bata? Fiancé ako ni Rox at kami ang nagpalaki sa..." That's enough, Scarlett. Mula sa main door, bumungad si Rox at mukhang naunang dumating ang babaeng ito kaysa sa binata. "Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo, ako nang bahala sa lahat." Alam niyang galit ito sa klase ng tinig. "But babe, di ba ito ang gusto mo? Makumpleto tayo." "Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinabi ko sa'yong layuan mo na ako but you didn't listen. At ngayon narito ka?" "Babe, alam mo namang ginagawa ko to for us, para ipakitang mahal ko rin si Chanel." Doon na siya napatid sa kasinungalingan ng babaeng nasa harapan niya. "Mahal? Mahal ba ang tawag sa pananakit kay Chanel? Every time na gusto nitong magsumbong, tinatakot mo siya. Napakawalang yamo." Bago pa man nakaharap sa kanya si Scarlett, inagaw niya agad ang kulot na buhok nito tsaka malakas na hinila. "Wala kang karapatan na saktan ng anak ko." Sunod-sunod niya itong iwinasiwas. "Rox, tulungan mo ko. Bitiwan mo ang buhok ko." "Bethany." Sinamaan niya ng tingin si Rox nang akma itong lalapit sa kanya. "Subukan mong lumapit. Subukan mo nang dalawa kayong ibalibag ko ng mga hayop kayo." Sigaw niya sa sobrang galit. "Rox, tulungan mo ko. Ang buhok ko." Malakas na napamura si Scarlett nang itulak niya ito palabas ng bahay. "Sige, try me, Scarlett." Banta niya nang tumayo ito at takmang susugod. "Umalis ka na, Scarlett." Sakto rin na nahawakan din ito ni Rox sa braso. Pinigilang makalapit sa kanya. "Pumili ka lang din ng fiancé. Ang kagaya pa ng babaeng yan. Hindi mo malang inisip ang anak mo. Hindi mo alam na sa likod ng mukha niyan may demonyong nakatago." Kitang-kita ni Bethany kung paano ito kaladkarin ni Rox palayo sa bahay niya palabas ng gate. "Sinungaling siya, Rox. Please, gusto lang niya tayong sirain." Anito pa ng babae habang palayo ang dalawa. Hindi niya naririnig ang sinasabi ng lalaki. Pero sa iyak at pagluhod ni Scarlett, mukhang tinatapos na ni Rox ang ugnayan ng dalawa. Humabol pa ito at niyakap si Rox mula sa likuran. Ngunit malakas na sampal ang ganti ng binata. Napangiwi siya dahil siguradong masakit yun, lalo na sa lakas ng puwersang pinakawalan nito. Sa huli ay sumakay si Scarlett sa sasakyan nito habang tinatanaw ni Rox ang kotse na paalis.
Nang makita niyang pabalik si Rox sa bahay, agad siyang tumalikod, tsaka isinara ang pintuan. Diretso siya sa dining at hindi man lang hinintay ang lalaki. Dapat lang na hindi niya ito pansinin dahil magkikita rin naman sila sa korte. Doon na lang niya tatapusin ang lahat. Mommy, are you okay? Pagdating sa dining, hindi niya napigilang mapabuntong hininga. Hindi talaga niya napigilan ang sarili. Bilang ina, isa sa pinakamasakit na bagay ay ang malaman na sinasaktan ng anak niya ng kung sino. Hinding-hindi niya iyon mapapalampas. Ngayon pa lang niya makakasama ang anak, tapos malalaman niyang sinasaktan lang pala ng babaeng yun ang anak niya. Walang karapatan ang kahit na sinong manakit lalo na sa anak niya. I'm fine, sweetie. Masarap ba ang bulalo ni mami anak? Sunod-sunod itong tumango. Mabuti naman at nagustuhan ito ang luto niya. Here, mami. Try it po. Kumuha ng sabaw gamit ang kutsara si Chanel at siya'y sinubuan. Tinanggap naman niya yun. Ang sarap. Sabi sa'yo, mami. From now on, favorite ko na ang bulalo mo, mami. Nakakalambot ng puso ang sinabi nito. Isang halik sa noo ang sagot niya. Sige, eat ng marami anak ha. Matapos ang hapunan, ay naunang umakyat si Chanel dahil kausap niya pa sa cellphone ng kanyang nana. Ang lakas ng ulan sa labas. Biglang naalala ni Beth si Rox. Hindi na pala kumatok ang taong yun kanina. Medyo kinakabahan siya. Sumilip siya sa salaming floor-to-ceiling window at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita si Rox na nakatayo sa pathway sa tapat ng main door. Basang-basa na. Minda, towel, kuhanan mo ko. Sigaw muna niya sa kasambahay bago binuksan ang pinto. Kumuha muna din siya ng payong para hindi siya mabasa ng ulan. Tsaka siya sumukob sa ulan. Nasisiraan na ba ang lalaking to? At hindi man lang kumatok o pumasok muna sa sasakyan nito. Dahil naroon naman ang kotse nito sa labas ng gate. Ano bang ginagawa mo? Sigaw niya dahil kung mahina, hindi iyon maririnig agad ng kanyang kausap. Halika sa loob. Muli niyang usal. Sumunod naman ito. Kinuha nito ang payong at ito ang humawak hanggang sa makapasok sila ng bahay. Paglapat ng pinto, naroon si Minda para iabot ang towel. Salamat, Minda. Pagtalikod ng babae, hinarap niya si Rox tsaka tinampal rito ang towel na hawak. Ano ba ang pumasok sa ulo mo't naligo ka sa ulan? Hindi ka man lang sumilong. Ang tanda-tanda mo na hindi ka man lang marunong mag-isip. Daig ka pa ng batang walang muwang. Paano kung hindi ako sumilip sa labas? Eh di nandun ka hanggang bukas. Siguro nga. Gusto kong kumatok pero naisip kong baka galit ka pa rin. Mahina nitong usal. Ang laking tao. Ang tangkad pa pero parang basang sisiw kung magsalita. Ngayon ba hindi? Gusto mo magkasakit? Sa bagay, ano naman sa inyo kapag nagkasakit? Mayaman naman kayo. Halatang nilalamig na ito. Tatalikod na sana siya para kumuha ng pamalit ng binata nang bigla na lamang siya nitong kinabig at mahigpit na niyakap. Basa ka, ano ba, Rox? Ngunit hindi man lang ito natitinag. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. I'm sorry. I'm really sorry, honey. Hindi ko sinasadya. Gumalaw ang balikat nito. Umiiyak ba si Rox? Seryoso? Umiiyak kang kagaya nito? Please forgive me, honey. I can do whatever you want. Kahit ano. Please, I'm sorry. Doon niya na napagtantong umiiyak nga ito. Diyan ka lang. Kukuha ko ng... Ngunit bigla siyang kumalas. Tumalikod si Bethany. Ngunit hindi pa man nakakahakbang nang marinig niya ang tinig ni Chanel. Daddy! Habang ito ay pababa ng hagdanan. Basa po ikaw, Daddy. What happened, Daddy? Let's go upstairs, Daddy. Hahanapan ko ni Mami ng damit. Let's go. Pero nang hilahin ito ng bata paakyat, nakita na lang niyang nagpunas ito ng luha at sumunod sa bata paakyat. Okay lang po, di ba, Mami? Dito na din si Daddy with us. Napatda na lang si Bethany sa kinatatayuan dahil sa sinabing iyon ng bata. Dahil walang damit si Bethany na panlalaki, nakiusap na lang siya kay Minda na kung pwedeng humiram ng damit sa asawa nitong si Bros. Pumayag naman ang kasambahay. Saglit lang din dahil may extra namang dalang pamalit si Bros. Habang nagpapalit si Ross sa guest room, bumaba si Bethany para sabihan si Minda na ipaghanda si Rox ng hapunan. Ayaw man sana niyang asikasuhin ito, pero sa bawat galaw kasi niya, naroon si Chanel at nagmamasid. Kaya nga kahit gusto niya ng bulyawan si Rox, hindi niya magawa. Baka kasi kung anong isipin ng anak niya.
Lalo na at ngayon pa lang sila ulit nagkasama ni Chanel. Ayaw niyang mapasama sa bata. At ang alam lamang kasi ng bata, dahil sa negosyo, kaya malayo siya sa kanila. Yun ang nalaman niya buhat kay Chanel din mismo. Sabi raw ng dada Diego. Ginagawa ko to para sa anak ko't hindi sa'yo, Rox. At kung sa tingin mo okay na tayo dahil dito, nagkakamali ka. Bulong niya nang mailapag ang mainit na sabaw, kanin, piniritong isda at isang basong juice sa lamisita sa tabi ng kama nito. Daddy, Mommy, I'm so happy po that we're complete now. Sana po, forever na tayong complete like Zachary and his family. Pagpasok ng bata sa silid na yun agad ang ibinulalas. Look, Mommy, na-draw ko po ang family natin. Umiti siya ng pilit nang makita ang drawing sa drawing book nito. Nadala-dala rin ito nang pumunta ang bata at tito nito kaninang umaga. This is Daddy. Sabay turo sa matangkad na may maiksing buhok na lalaki. And this is Mommy. Ngiti-ngiti at proud pa ito habang tinuturo nito kung nasaan daw siya. And me, look how happy I am, Mommy. Abot hanggang ears ang ngiti ko because I am so very happy. Natawa si Rox. Halata nga anak, anito. I am happy too, sweetie. Pagsisinungaling na lamang niya upang hindi nito mapansin ang pagdadalawang isip niya. Paano na ngayon sisimulan ni Bethany ang kaso kung ganito kasaya ang anak niya? Paano niya ngayon ihaharap sa korte ang lahat kung ganito ang reaksyon ng bata? Anong oras na rin inihatid ni Bethany si Chanel sa silid nila? Nang makapaglinis ng katawan, pinauna niya na itong pinatulog. Kailangan niyang kausapin si Rox tungkol sa bagay na ito. Pero dahil sa request ni Chanel na basahan ito ng story, natagalan siya at medyo napikit na rin nga ng ilang minuto. Nang maalala ang nais niyang gawin, tsaka lamang siya tumayo para puntahan si Rox sa guest room kung saan ito naroon. Pero pagpasok niya, nakatalukbong ito ng kumot at nanginginig. Bigla siyang kinabahan. Lumapit siya at kinapa ang noo nito. At gano'n na lamang ang gulat ni Bethany nang maramdaman ng nagbabagang noo nito. Diyos ko, Rox, inaapoy ka ng lagnat. Sa taranta niya, hindi niya na malaman kung anong unang gagawin. Ngayon pa lang din kasi nangyari ang ganitong bagay sa kanya. Sandali, kukuha ko ng bimpo at tubig. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang mag-alala ng ganito sa taong to. Gayong galit siya rito. Dahil ba ito pa rin ang ama ng anak niya? Kahit ano pa man dun, hindi siya masamang tao para ito ay pabayaan. Pagbalik niya sa taas, dala na ni Bethany pati ang first aid. Tulog na kasi si Minda, kaya hindi niya na ito ginising. Sobrang init ng katawan nito. Kailangan pang hubaran ni Bethany si Rox para mapunasan ang lahat ng parte ng katawan nito na matindi ang init. Sa bawat ungol nito, alam niyang sobrang nilalamig ito. Pero kailangan niyang gawin para humupa ang init sa katawan ng lalaki. Pinainom din niya ng gamot para mabilis itong gumaling. Sa tuwing tinititigan niya si Rox, unti-unting bumabalik ang dating masaya nilang pagsasama. Kung paano siya kiligin at kung gaano siya kasaya tuwing katabi niya ito. Tahimik at walang ingay siyang naluha. Kung hindi lamang ito nagluko, baka masaya sila ngayon at walang nangyari na kung ano paman. Hindi niya maiiwan si Chanel at hindi ito madadamay sa lahat ng nangyari sa kanila ni Rox. Pero nang gumalaw si Rox, pinahid niyang umaagos ng mga luha ng mabilisan. Kasalanan din ni Rox kung bakit siya nagkaganito. Ito ang may gawa kung bakit siya naging manhid sa pagpapatawad. Dahil sa pagbabantay ni Bethany upang bumaba ang lagnat nito, nakatulog na siya. Nakaupo sa kahoy na upuan habang nakadantay ang ulo sa gilid ng kama ni Rox. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang magising ang dalaga sa marahan at banayad na haplos sa buhok niya. Nang itaas ang ulo ay si Rox yun. Nagising ba kita? Bigla siyang tumayo sa kinaroroonan. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Mahinang bulong nito, halatang hindi ito lubusan pang magaling. Hindi siya sumagot. Nakikiusap ako, Bethany. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Pwede naman nating pag-usapan to. Alam mo kung anong magiging epekto sa bata. Oras na pinagawain natin siya, right? Siguro ay alam mo na yun. Kung ayaw mong itigil, ibibigay ko si Chanel. Magpapaubaya ako, Bethany. Huwag lang malaman ng bata na hindi tayo maayos. Nakita mo kung gaano siya kasaya. At ayaw mo namang mapawi ang lahat ng yun, hindi ba?
Kumirot na lang ng kusa ang puso niya. Nakita niya yun. Kitang-kita niya. Kung gusto mo, ibibigay ko siya sa'yo. Ako na lang ang magpapaubaya. Naluha siya at hindi na sumagot pa. Tahimik na lumabas ng silid habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Maagang nagising si Bethany kahit late na siyang natulog kagabi. Tulog pa si Chanel sa tabi niya kaya marahan siyang bumangon. Si Rox agad ang pinuntahan niya. Ngunit laking gulat ng dalaga nang wala ng tao sa guest room kung saan natulog ang binata kagabi. Malinis na rin doon at nakaayos ang kama na tila walang gumamit. Nangihinayang ang kanyang pakiramdam. Hindi alam kung bakit, pero sa puso kasi niya, yun ang talagang nararamdaman niya. Mukhang tinutuon nito ang sinabi kagabi na ipapaubaya na lang nito si Chanel sa kanya. Siguro ay iyon na talaga ang pinakamagandang gawin para hindi malaman ng bata ang lahat. Muli na naman siyang napaluha. Totoong galit siya ngunit hindi pa rin maitatago na mahal pa rin niya si Rox hanggang ngayon. Kahit pa taon nang lumipas, naroon pa rin sa puso niya ang pag-ibig na para lang rito. Nang umagang yun, hindi inaasahan ni Bethany ang kanyang magiging panauhin, si Amaya at ang dalawang anak nito at syempre ang asawa nitong si Isaac. Tama nga ang sinabi ng anak niya, si Zachary at Zera ang mga anak ng mag-asawa at napakaganda ng kaibigan niya. Halatang halata na mahal talaga ito ni Isaac. Naiinggit siya pero masaya siya sa best friend na ilang taon din niyang hindi nakita. You look so perfect, ani Amaya nang magkasarilinan sila sa garden. Nasa loob ang mga bata at naglalaro. Hindi ako makapaniwalang kayo ang nagkatuluyan ni Isaac. Tumawa ang kaibigan. Kahit ako, Beth, hindi ko nga rin talaga akalain. Tadhana nga naman. Halakhakan at kamustahan ang naging topic nila ng ilang minuto hanggang hanapin ni Amaya si Rox na kapatid nito. Ha? Akala ko ba nandito, sabi ni Diego? Hindi ko alam, Amaya, kung paano maayos ang tungkol sa amin ni Rox. Siguro hindi na dahil kahit kailan hindi na maibabalik ang dating kami. Beth, kailangan mong balikan si Rox. Wala siyang kasalanan. Si Isaac ang may kasalanan sa lahat ng mga nakita mo. Anito, tsaka ito tumayo. Sinundan niya ito ng tingin. Sandali lang, kailangang ayusin ito ni Isaac dahil kung hindi, kami talagang magkakagulo. Muli nitong usal bago tumalikod upang pumasok ng bahay. Tinawag niya ngunit tuloy-tuloy ito at talagang hindi nagpapigil. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Maya-maya lang ay napatayo siya sa kinauupuan nang makitang hila-hila ni Amaya si Isaac. Babe, ipaliwanag mo dahil kung hindi sa labas ka talaga matutulog. Akala ko'y okay nang tungkol kay Rox pero hindi pa pala. Kaya ayusin mo dahil kasalanan mo yan. Inis na usal ni Amaya. Napapanganga na lang siya nang makitang parang robot na sumunod si Isaac sa kaibigan. Iba nga talagang nagagawa ng pag-ibig. Mula simula, ipinaliwanag ni Isaac ang lahat sa kanya, sa pag-aagawan ng lupa at kung ano-ano pa. Hanggang sa ipinaliwanag nito ang tungkol sa mga larawang natanggap niya sa hospital noon. Hindi siya makapaniwala na si Isaac ang may gawa nun dahil lamang sa gantihan ng magkapatid. Nadamay ang anak niya dahil sa away ng mga ito. Gusto niyang manapak pero pinilit niyang ikalma ang sarili. Hindi pa natatapos ang paliwanag nito. Tinawagan niya agad ang numero na ibinigay ni Amaya. Numero raw yun ni Rox, ngunit hindi sumasagot. Out of reach pa nang muli niyang tawagan. Nanginginig ang mga kamay niya sa huling dial, ngunit hindi talaga sumasagot. Naiiyak siya. Paano niya ngayon makakausap si Rox kung hindi niya ito matawagan? Tinawagan na rin ni Amaya ang mami nito ngunit wala raw sa mansyon. Hindi pa daw nagagawi roon mula kahapon. Alam ko na, baka sa glass house niya sa Makati, Beth. Naroon yun kapag nagpapalamig. Puntahan mo na. Ako na munang bahala kay Chanel. Paano kung umalis na siya? Hindi yun naalis. Alam mo bang nilibot nun ang mundo makita ka lang? Kaya hindi yun naalis. Sinabi lang yun ng kapatid ko para makampante ka na. Magtiwala ka sa akin. I know him so much. Anito kaya bago pa matawa ng husto si Amaya, kinuha niya na ang tamang address ng glass house na sinasabi nito. Bagong bahay daw iyon na ipinagawa ni Rox last year. Dahil ang huling bahay daw nito ay ibinenta na ng binata. Sana nga ay naroon si Rox. Dahil lamang sa gulo ng magkapatid na Fausto, nawalay siya sa anak ng ilang taon sa pag-aakalang niloko siya ni Rox.
Pero hindi naman pala. Gawa-gawa lang lahat iyon ni Isaac para gumanti sa kapatid. Gusto niyang magalit, gusto niyang mainis at manigaw. Pero ano pa bang magagawa nun kung tapos na't nangyari ng lahat ng ito? Walang ibang dapat sisihin sa lahat kundi siya. Dahil kung may tiwala siya kay Rox, hindi siya maniniwala agad sa lahat ng mga nakita. Ngunit hindi rin naman niya masisisi ang sarili. Dahil tao lamang siya at nasasaktan. Hindi siya perfect para hindi magalit. Namamanghang tumigil si Bethany sa tapat ng isang malaking bahay sa tapat niya. Glass house nga talaga, literal na literal. Bumaba siya ng kotse at nag-doorbell ng sunod-sunod. Napakaganda ng bahay. Ang aliwalas ng paligid dahil sa mga punong naroon. Hindi pinutol ang mga kahoy at pinananatiling naroon sa natural na ayos. Mukhang walang tao dahil nakailang doorbell na siya. Nanlulumo siyang napatingin sa loob ng compound. Tatalikod na sana siya nang may mapansin siyang bulto ng tao sa second floor at nakatingin sa kanya. Parang hindi naman siya namamalik mata dahil klarong tao yun. Hindi naman iyon multo sigurado. Kahit walang nagbubukas ng gate, siya ang kusang nagbukas nun. Mabuti at hindi nakalak. Pagpasok niya, diretso siya sa main door. "Rox, nandito ka ba?" Kinakabahan siya baka mali ang bahay na kanyang pinasukan. "Please, Rox Fausto, mag-usap naman muna tayo please." Muli niyang tawag ngunit wala talaga. Trespassing na talaga si Bethany sa pag-akyat ng second floor. "Rox, nandito ka ba?" Nasa ikalawang palapag na siya pero wala pa rin. Bago pa man siya mahuli ng may-ari, bumaba na siya agad. Kinakabahan na rin kasi siya na baka hindi ito ang bahay ni Rox. Kung ito nga, baka wala nga ito't namalikmata lang siya. Saktong bubuksan na ni Bethany ang pintuan upang lumabas ng bahay nang may kung sinong humukulit sa kanyang pulsuhan. Pinaikot siya nito paharap sa dako nito at isang masuyong halik sa labi ang iginawad ng lalaki. Gulat na gulat siya nang makitang si Rox yun. "I'm sorry." Wala na siyang ibang naisagot kundi isang mahigpit na yakap. Alam niyang nagulat ito pero hindi na siya nagpaliwanag. Tama na ang mga galaw niya para sabihin ditong pinapatawad niya na ito. Hindi na itinuloy ni Bethany ang kaso dahil na rin sa mga sinabi at inamin ni Isaac tungkol sa totoong nangyari. Ipinaliwanag ni Rox kung sino si Scarlett. Matagal na raw na hiwalay sila ng babae pero pinipilit nito ang sarili sa binata. Akala daw nito gusto rin ito ni Chanel kaya binigyan niya ito ng pagkakataon. Pero dahil sa mga sinabi ni Chanel sa kanya, sobrang nagalit si Rox dito. Nagbanta na din si Rox na oras na bumalik ito mismo ang magpapakulong sa babae at sisiguraduhin niya iyon kapag nagpakita sa kanya muli. Sa ngayon ay masaya na si Chanel sa buong pamilya na meron ito. Hindi pa naman napag-uusapan ng kasal pero mukhang naaamoy niya na merong magaganap na proposal one of this day. Excited na si Bethany na bumuo ng pamilya kasama si Rox. Sinabi na rin niya sa nana niya ang lahat at wala itong tutol. Masayang araw ito dahil hindi natuloy ang kaso. "Hindi yun nagbago, honey. Noon pa man mahal na kita at hindi ko yun pagsasawaang sabihin sa'yo araw-araw." Masuyong halik sa labi ang isinagot niya. "I love you too pero pwede bang kumain muna tayo, honey?" "Pwede rin na ikaw muna ang kainin ko." Sagot nito at pumaibabaw sa kanya. "Mommy, Daddy!" Bigla na lamang niyang naitulak si Rox at nahulog ito sa kama. Natatawa siyang lumingon sa anak nilang pumasok sa kwarto. "What happened to Daddy?" Kumunot ang noo nito. "Na out of balance, sweetie. Ouch, my hand." Bubulong-bulong na anito habang patayo. "What is it, sweetie?" "Can I sleep here tonight, Mommy? With you and Daddy?" Nilingon nito ang lalaki. "Hindi na naman ako makaka-score." "Of course, anak." Ngiti niyang usal. "Di bale, may lapag naman." Pinanlakihan niya ito ng mga mata. "Fine, tatahimik na po." Anito tsaka tumalikod. "Let's eat na mga mahal ko." "Tara na anak, kakain na." Siya na ang nagluto dahil wala silang kasambahay. Ayos lang naman dahil kaya niya naman. Tsaka na nila aayusin ang lahat. Pero sa ngayon, masaya lang sila sa kung anong nangyayari. Tsaka na ang iba. Sa ngayon sila lang muna.